O heart bowed down with sorrow, O eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is life. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divinest consolation doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. His peace is like a river, His love is like a song, His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. You may have your worldly pleasures, your silver and your gold. You may pile up all the riches that this old world can hold. But I'd rather have my Savior and with Him firmly stand. For I want to be ready to meet Him in the glory land. I want to be ready to meet Him by and by. I want to be ready to meet Him in the sky. Oh, I want to be more like Him and do His blessed command. For I want to be ready to meet Him in the glory land. You may talk about your riches, your diamonds and your pearls. You may gain the wealth for ages of this and all the worlds. But the Savior is more precious, with Him I'll take my stand.
For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. There is one thing I can boast of, salvation from the foe. I'm an heir to wealth and glory. My Father owns it all. That is why I'm shouting happy and go at his command. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. I want to be ready to meet him by and by. I want to be ready to meet him in the sky. Oh, I want to be more like him and do his blessed command. For I want to be ready to meet him in the glory land. Of Jesus' love that sought me when I was lost in sin, of wondrous grace that brought me back to his fold again, of heights and depths of mercy, far deeper than the sea, and higher than the heavens, my theme shall ever be. Sweeter as the years go by, sweeter as the years go by, richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. He trod in old Judea, life's pathway long ago. The people thronged about him, his saving grace to know. He healed the broken-hearted and caused the blind to see, and still his great heart yearneth in love for even me. Sweeter as the years go by, 'tis sweeter as the years go by. Richer, fuller, deeper, Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. 'Twas wondrous love which led him for
Jesus' love is sweeter, sweeter as the years go by. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all his wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Magandang gabi mga kapatid. So, Lord's po ng gabi ngayon. Kaya tayo po ay magandang magsimula sa pamagitan po ng pag-aaral po sa salita ng Diyos. Tulad po ng ating ginagawa, ang araw po ng Lunes ay pag-aaral po sa mga conversion sa aklat po na magawa. So, natapos na po natin ang Acts chapter 2. Doon po sa 3,000 naging Kristiyano sa araw po ng Pentecost. Ganyan din po sa Acts chapter 8, yung conversion ng mga taga-Samaria. At yung pangalawa, sa Acts chapter 8 din, yung pong conversion ng eunuch. Ngayon po sa gabing ito ay yung conversion ni Saul o ni Saul, na later on ay naging si Pablo. Ano po? Paulo o Pablo. Nagsimula sa pangalang Saulo, tapos naging Pablo. Actually, makikita natin ang kanyang kasaysayan sa 3 bahagi ng aklat na magawa. Yung po sa chapter 9, chapter 22, at saka po sa chapter 26. Doon sa chapter 9, yun ang actual na paglalathala ng kanyang kasaysayan. Doon sa Acts chapter 22, nung siya nagdidepensa sa kanyang sarili, at sa Acts chapter 26, sa harapan po ng Agripa, isinalaysay din po niya ang kasaysayan ng kanyang paano siya naging isang Kristiyano. So ito po ang pag-aaralan po natin sa gabing ito, mga kapatid, bilang serye po ng ating pag-aaral sa mga conversion sa aklat po na magawa. So binabati natin ang ating mga kakabsat, JT Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, at saka sa ibang mga lugar na ibang garabi kada kay amin kakabsat. Binabati rin po natin ang mga taga-Pangasinan at ating mga kapatid, kaibigan, Santo sa Labi, at sa kayo namin. Ngayon din po ang mga taga-Bicol region, Diyos marahay na banggi sa Indugabos.
Parang kailan lang po kami nasa Preto Dia sa may Sorsogon nung buwan po ng Enero. Ngayon, Marso na, mag-Abril na po. Ang bilis ng panahon. Binabati rin natin ang ating mga kaigsuonan. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igsuon. At siyempre, binabati natin ang mga ilang kapatid dyan sa may island po ng Romblon, o San Jose Romblon, o sa may Carabao Island, o sa tinatawag na Hambil. Mayad ng gabi sa tanan. At ganito rin po sa amin, sa lalawigan po ng mga Kapampangan. Actually, ang mga Kapampangan, di lang po sa Pampanga yan. May mga Kapampangan sa iba't ibang mga lalawigan na malapit po sa Pampanga. May pabing, kaya ko nga. So, good evening, good afternoon, good morning, kung saan man kayo naroon sa ibang lugar, ngayong gabi sa atin, umaga sa kanila. Meron naman pong lugar sa Europe, sa may Middle East, ngayon po ay afternoon sa kanila. O minsan, ano pa nga, noon, 12 noon, ano po. Dahil nauna tayo sa kanila. Pero sa lugar po ng New Zealand, gabi na ngayon, siguro mga madaling araw na. Nauna po sila sa atin. So, ngayon po, makita natin, tayo po ay magsisimula na po sa ating pag-aaral, The Conversion of Saul. Later on, naging si Apostle Paul. Alam po ninyo, si Apostle Pablo, siya ang pinakahuling naging apostol ng ating Panginoon. Sa mismo sinugo ng ating Panginoon, kaya kinakailangan siya po'y magpakita kay Pablo sa daan patungo sa Damascus para mapabilang siya sa mga saksi ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at siya'y kanyang sinugo ng ating Panginoon. Kaya tinatawag siyang apostol ng ating Panginoon sapagkat siya'y sinugo ng ating Panginoon. Alam po niya sa pag-aaral natin sa Banal na Kasulatan, kailangan po nating maunawaan ang mga kahulugan ng mga salita. Lalo higit na yung mga ibang termino sa wikang Grego, hindi man po nila sinalin sa English o sa ibang mga wika. Nilipat lang po sa mga wika. Ito yung tinatawag ng transliteration. Ano po? Inililipat lang yung titik mula sa original na Grego patungo sa titik ng ibang lengguwahe. Ang isang halimbawa po, salita nga po apostle o apostol sa Tagalog. Hindi po sinalin yon. Galing po sa salita Grego na apostolos, na ibig sabihin one who is sent or sent forth. Yan ang ibig sabihin sa apostle. So ang ating Panginoon sa Hebrews chapter 3 verse 1, siya tinawag na apostol sapagkat siya sinugo ng kanyang ama. So siya apostol ng kanyang ama. On the other hand, sinugo ng Panginoon yung kanyang 12 alagad. So sila naging apostol ng ating Panginoon. At ang pinakahuling sinugo ng Panginoon ay si Apostle Paul. Dito po sa Romans chapter 1, maliwanag po na siya isang apostol. Si Pablo na alipin ni Jesucristo, tinawag upang maging apostol, ibinukod para sa Ebanghelyo ng Diyos. Sabi po ni Robertson Whiteside, yung salitang called to be an apostle ay mali. Ang tama raw po ay called apostle. In other words, apostol na siya, sinugo na siya ng Panginoon. So siya isang apostol, mga kapatid. Siya'y sumulat, humigit kumulang ng 13 sulat sa Bagong Tipan. Siyang pinakamaraming isinulat sa Bagong Tipan. So, si Pablo po'y mahalaga sa gawain po ng Panginoon. Pero bago siya naging Kristiyano, ano siya, Apostle Paul? Noon po yung pangalan niya ay si Saul. Siya po ay isang Pariseo, actually. Siya po'y bihasa sa kausan ni Moises. Siya po'y nag-aral sa paan ni Gamaliel na isang tagapagturo po ng kautusan. Dahil siya po'y isang Pariseo, sila po'y maselan sa kautusan ni Moises. Doon po dito po sa Gawa, chapter 22, nang siya po'y nagbibigay ng depensa sa kanyang sarili sa harap po ng mga Hudyo, itong sabi ng ating Apostle Paul sa verse 3, ako isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Silia
ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paanan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno, masigasig para sa Diyos, na tulad ninyong lahat ngayon. So, siya po isang Hudyo, siya isang Pariseo, at siya po ay sinasabi nga po rito, may kahigpitan ng kanyang pananaw sa kautusan ni Moises. Doon po sa Acts chapter 26 verse 5, nung siya marap kay Agrippa, ang sabi niya, they knew me from the first, if they are willing to testify that according to the strictest sect of our religion, I lived a Pharisee. So si Paulo po isang Pariseo. Ito yung sekta ng mga Hudyo na may maigpit na pananaw sa kautusan ni Moises. Ang kauna-unahang pagkakataon na nakita natin o nabasa natin si Pablo ay sa Gawa chapter 7 verse 58. Ito po ay sa panahon na kung saan, kung kailan pinatay si Stephen. Hindi ko alam kung anong tamang salin po doon. Yun na po sa Gawa chapter 7 verse 58. Sa'y kanilang kinaladkad sa labas ng lungsod at pinagbabato. Yun po ang kaparusahan sa ilalim po ng kautusan ni Moises. Sa sinamang napatunayan na nagkasala, kung mayroong dalawa at least, may dalawa, tatlong saksi, kaya pinagbabato si Esteban, at iniligay na magsaksi ang kailang mga damit sa paanan ng isang binata na ang pangalan ay Saulo. So dito natin unang nabasa si Pablo, na doon ang pangalan niya ay si Saulo. So yun ang unang pagbagit. And later, nakikita natin sa susunod na kabanata, sa kabanata 8, siya po ay nagsimula ng pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Sa 3 talata, ngunit winawasak ni Saul ang iglesia sa pamagitan ng pagpasok sa bahay-bahay, kinakaladkad ang mga lalaki at babae at sila'y ipinapasok sa bilangguan. So yun ang makikita natin. Sa makatwid, pinagpatuloy niya pag-uusig laban sa mga Kristiyano na nasa Jerusalem. Hindi pa siya nagkasa doon. Sa Gawa, sa 9 na kabanata, dito po sa unang hanggang 2, samantala si Saulo na may masiding pagbabanta ng kamatayan laban sa mga lagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. Humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang kung siya'y makatagpo ng sinamang kabilang sa daan, o in other words, sa iglesia ng Panginoon, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. So, hindi nagkasya sa Jerusalem, pumunta pa siya sa Damasco. So ang makikita natin dito, dahil siya po isang Pariseo, siya po ay naging tagapag-usig ng mga Kristiyano. Yun ang naging mababasa natin ginawa ni Saulo bago siya naging Kristiyano. Siya po, actually sa Gawa, chapter 9, hindi man siya inutos sa kanyang sariling pagpapasya. From his own volition or decision, pupunta sa Damasco upang kalidkarin ang mga lalaking, mga babae, mga Kristiyano doon. Later on, nung siya isang apostol na, ito'y kanyang binalikan na kung paanong siya'y napakasama sapagkat nilabanan niya ang iglesia ng Diyos. Doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, and I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. So in other words, yung ginagawa niya ito, hindi niya naintindihan yung ginagawa niya. Napakalan niya siya po ay gumagawa ng tama. So sabi niya siya po ay kalaban ng Panginoon, siya blasphemer. Ibig sabihin, sinisiraan niya ang pangalan ng Panginoon. Yung sa Tagalog.
Kahit nang una ako isang lapastangan, mga usig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat sa kamangmangan ay ginawa ko yon sa kawalan ng pananampalataya dahil di pa niya alam kung ano yung totoo. Tinawag niya ang sarili niya na pinakapuno sa lahat ng mga makasalanan. Dito po sa verse 15 ng 1 Timothy chapter 1. Tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Siya'y pangunahin sapagkat siya'y naging lapastangan at siya'y naging tagapag-usig ng mga Kristiyano. Gusto niyang sirain ang iglesia ng ating Panginoon. Dahil ang tingin niya sa mga Kristiyano, sila'y kalaban ng Diyos. Sa Galatia chapter 1 verse 21, pagkatapos ay nagtungo ko sa lupain ng Syria at Cilicia, ngunit hindi pa ako mukhaang nakilala sa iglesia ng Judea na nakikristo. Narinig lamang nila na sinasabi, siya na dating umuusig sa atin, ngayon pinapangaral niyang pananampalataya na dati sinikap niyang wasakin at kanilang nilalahati ang Diyos dahil sa akin. So, pinagsikapan niyang wasakin kanya ang pananampalatayang Kristiyano. So, Acts 13 verse 9, dito natin makikita ang tinawag siyang Pablo. From Saul to Paul. Mula sa Saulo, Pablo. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him. Yung Saulo ay isang pangalang Hebreo. At yung Paulo, maaaring ito yung pangalang Romano. Paulo, Saulo. So makikita natin, yun ang background ni Apostle Paul. Ngayon, sa kanyang kaligtasan, kailan siya naligtas? Kasi makikita natin ang kasaysayan ni Apostle Paul sa Acts. Kung babasahin natin, bahala basahin niyo na po. Dito po sa Acts chapter 9 verses 1 to 18, chapter 22 verses 1 to 21, yung kanyang depensa. Acts chapter 26 verses 1 to 18, nung siya nagsasalita sa harapan ni Agrippa. Doon natin makikita ang kasaysayan ni Apostle Paul kung paano siya naging Kristiyano. Pero ito ating makikita. Hindi po siya naligtas nung siya sumampalataya. Marami pong sangay ng pananampalataya ang naniniwala na ikay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. So the moment na ikay naniwala, ikay ligtas na. Alam po ninyo, sa daan pa lamang patungo sa Damascus, at nung nagpakita ang Panginoon sa kanya, naniwala na siya. Sumampalataya na siya. Dahil doon sa nakakatakot na pangitain, ano po, isang maliwanag, napakaliwanag na liwanag, at may nagsasalita, at kinakausap siya Apostle Paul. Dito po sa Acts 9 verse 4 hanggang verse 6, then he fell to the ground, dahil natakot po siya, and heard the voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Bakit mo ako kanya pinag-uusig kanya? Although, hindi naman directly na pinag-uusig ni Pablo ng ating Panginoon, pero dahil sa pinag-uusig niya ng mga Kristiyano, pinag-uusig nila ang ating Panginoon. Pinag-uusig niya ang ating Panginoon. Sa 5 talata, sinabi niya, sino ka, Panginoon? At siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig. At sinabi niya, sino ka, Panginoon? Siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. Tumindig ka, tumasok sa lungsod, at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. Nung sinabi niya, sino ka, Panginoon? Kanya. Makikita natin, siya po ay sumampalataya na sa ating Panginoon. Ito yung inuulit po sa Gawa, chapter 22, 7-10. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko isang tinig na sinagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Samagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako si Jesus na taga Nazareth na iyong pinag-uusig. Nakita naman kasamahan ko noon ng liwanag
ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? Sinabi sa akin ng Panginoon, tumindig ka at pumunta sa Damasco at do'y sasabihin sa iyo ang lahat ng mga bagay na itinalagang gawin mo. So, sumampalataya na sa panahon na yun. Pero sabay, naligtas na. Hindi. Bakit? Dahil later on, mababasa natin, sinabi ni Ananias kay Pablo na siya magpabautismo, nahugasan mo ang iyong mga kasalanan kanya. Kung siya naligtas, nung siya sumampalataya na, abang siya nasa daan patungo sa Damascus, wala nang kasalanan pa hugasan, di ba? So hindi siya naligtas nung siya sumampalataya. Hindi rin siya naligtas nung siya nagsisi. Nagsisi siya. Alam po niyo sa mga audio, ang isang paraan ng pagluluksa sa pagsisisi, ikaw ay hindi kakain o hindi ka iinom. So si Pablo sa Gawa chapter 9 verse 9, sa loob po ng 3 araw na siya bulag, hindi siya kumain o uminom. So ito'y tanda ng kanyang pagsisisi. Sabay naligtas nung siya nagsisi? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Bakit? Kailan ba siya naligtas? Ito po ang isang punto na dapat natin bigyan pansin. Kailan ba naligtas si Apostle Paul? Hindi niya siya sumampalataya. Hindi na siya nagsisi. Kailan siya naligtas? Dito po sa babasahin natin sa Gawa chapter 9 verse 18, makikita natin nang dumating po si Ananias at pinatong niya ang kanyang kamay kay Pablo, siya nakakita. Ang nangyari po doon, parang may kaliskis na nalaglag sa kanyang mga mata. Agad nalaglag mula sa kanyang mata ang bagay na parang mga kaliskis. At nakakita siyang muli at siya tumayo at binautismohan. Doon po sa Gawa chapter 9, sinasabi lang sa atin, verse 18, na siya binautismohan. Pero nung pupunta tayo sa Gawa chapter 22, verse 15 to verse 16, makikita natin ang layunin kung bakit siya nabautismohan. Ito natin makikita kung tayo po ay tapat sa ating pagnanasang makita natin ang katotohanan at hindi tayo nabubulagan sa ating kasalukuyang paniniwala. Makikita natin kung ano yung katotohanan. Kailan ba naligtas si Apostle Paul? Basahin natin sa Gawa chapter 22, verses 15 to 16. Sapagkat magiging saksi kanya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pang hinihintay mo? Tumindig ka at magpabautismo at tugasan ng iyong mga kasalanan na tumatawag sa kanyang pangalan. So, kailan nahugasan ang kanyang mga kasalanan? Nung siya'y nabautismohan. Alam po niyo, pag tayo po'y nabautismohan, hindi naman tubig ang naglilinis sa atin, kundi ang dugo ng ating Panginoon. Pag tayo po'y nabautismohan sa tunay na bautismo, tayo nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan kanya. Sa kanyang kamatayan, tumulo ang kanyang dugo. So pag tayo nabautismohan, doon inuhugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Dito sa Romans chapter 6 verses 3 to 4, hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nangabautismohan tungo sa kanyang kamatayan. Tungo sa kanyang kamatayan. Kaya tayo nilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kalalatihan ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. In other words, nung tayo po'y nabautismohan, patungo sa kanyang kamatayan, tungo sa kanyang dugo na naglilinis sa ating mga kasalanan. At makikita po ninyo, yung pagsasalita ni Ananias, very urgent. Kaya babalikan natin, kung siya po ay naligtas sa kanyang mga kasalanan, siya'y sumampalataya, abang nasa daan ng Damascus, ano po ang kasalanan na hugasan niya nung siya nabautismohan? Kung siya naligtas nung siya nagsisi, abang siya nasa daan sa Damasco, ano pang kasalanan ang hugasan niya nung siya nabautismohan? Pero maliwanag po sa mga talata, titingin po tayo
ng tatlong salin at three versions ng New Testament, yung New King James, yung New American Standard Bible 1995, at saka yung New International Version. Ano po? Sa New King James Version na aking ginagamit, makikita natin yung urgency ng pangungusap ni Ananias. Pag sinabi natin urgency, ibig sabihin, sinasabi ni Saulo, kinakailangan ka ng mabautismo, ang kagyat, kanya. Immediately. Sabi rito, and now, why are you waiting? Sa Tagalog, ano pang hinihintay mo? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. Ang ibig sabihin ng calling on the name of the Lord, appealing on the authority of the Lord. Kanya. Sapagkat siya merong otoridad na magpatawad sa ating mga pagkakasala. Dito po sa New American Standard Bible, 1995, now, why do you delay? Why do you delay? Kanya. Get up and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Sa New International Version, now, what are you waiting for? Get up and be baptized and wash away your sins, calling on His name. Calling on the name of the Lord. So, kailan siya nabligtas? Nung siya po ay sumampalataya, nung siya nagsisi, at nung siya nabautismo ha. Sa punto ng bautismo, doon po pinatawad o inugasan ng dugo ng Panginoon ang mga kasalanan ni Apostle Paul. Dito po sa Revelation chapter 1 verse 5. Dito po sa English, ano po? Ito po ang ating mababasa. Ang dugo ng Panginoon ang naglilinis sa ating mga kasalanan kanya. And from Jesus Christ, the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler over the kings of the earth, to Him who loved us and washed us from our sins in His own blood. So, dugo ng Panginoon ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Kaya pag tayo nabautismohan, doon inuhugasan ng dugo ng Panginoon ng ating mga kasalanan. So, kailan nagtito si Pablo? Nung siya nabautismohan. Maniwala po yun sa binasa natin. Dito po sa kasaysayan po ni Pablo sa kanyang conversion, parang may mga pangungusap na magkalaban. No po, nung ako po bago pa lamang na Kristiyano, nakita ko ito, hindi ko maintindihan. Dito po sa Acts chapter 9 verse 7, and the man who joined with him stood speechless, hearing a voice but seeing no one. So, meron siyang narinig na tinig, pero wala siyang nakita. Sa tao nga niya. Pero sa version niya sa Acts 22 verse 9, and those who were with me indeed saw the light and were afraid, but they did not hear the voice of him who spoke to me. So, paano yun? Sabi rito sa Acts chapter 9 verse 7, I heard a voice. Sa 22 verse 9, but they did not hear the voice of him who spoke to me. Makita nyo, narinig din yung boses, pero wala silang naintindihan. Yun ang ibig sabihin, no? Kaya doon sa chapter 22, they did not hear the voice of him. Hindi nila naintindihan yung tinig na nakikipag-usap sa akin. Kaya yun ang ibig sabihin, no? Narinig nila yung boses. May nagsasalita. Pero hindi nila naintindihan kanya. Yun ang ibig sabihin ng 22 verse 9. So, hindi magkalaban actually dalawa. Kumisan, pag may nagsasalita, ulitin mo, hindi ka narinig. Hindi ka naintindihan. Ulitin mo. Yung sabihin mo, hindi ka narinig kanya. Hindi mo naintindihan. So, di na naintindihan ang sinasabi ng tinig na narinig nila. Hindi na naintindihan yun na nakikipag-usap kay Apostle Paul. So, walang actually contradiction dyan. So, ano po ang ating malalaman o matututunan sa conversion ni Apostle Paul? The conversion of Saul shows even if you are sincere in what you are doing, but if it is not according to the truth,
you will not be saved. Alam po nyo, nung ginagawa ni Pablo, pag-uusig niya laban sa mga Kristiyana, he had a good conscience. Mabuting kanyang budhi. Wala siyang iniisip na ginagawang masama. Sa kanyang kaisipan, ginagawa niya tama. Dito po sa Acts chapter 23 verse 1, then Paul, looking earnestly at the council, said, Men and brethren, I have lived in all good conscience before God until this day. So in other words, nung siya'y nag-uusig sa mga Kristiyano, ay meron siyang mabuting budhi. Hanggang sa panahon na siya'y nakikipag-usap sa Sanhedrin, meron pa rin siyang mabuting budhi. Sabihin, nung nag-uusig siya ng mga Kristiyano, wala siyang iniisip na ginagawang masama. Sa kanya, ayon sa kanyang pinaniniwalaan, sa kautusan ni Moises, wala siyang ginagawang masama. Itong mga Kristiyano ay, ang tingin niya, sila'y kaaway ng kanyang pananampalataya. Pero sa isip niya, wala siyang ginagawang masama. Doon po sa Gawa, chapter 26, verse 9, Indeed, I myself thought I must do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. This I also did in Jerusalem, and many of the saints I shut up in prison, having received authority from the chief priest. And when they were put to death, I cast my oath against them, and I punished them often in every synagogue, and compelled them to blaspheme, and being exceedingly enraged against them, I persecuted them even to foreign cities. Pero habang ginagawa niya yan, siya may mabuting budhi. So yun pong paniniwala ng iba na sinasabing, basta ikaw ay sincere sa iyong pinaniniwalaan, ikay maliligtas. Hindi totoo yun. Dahil kung si Pablo naligtas, dahil siya sincere sa ginagawa niya, nung siya ay nasa reliyong pa ng mga Hudyo, hindi na siya kailangang maligtas pa. Pero kailangan siyang iligtas dahil siya ay makasalanan. So kahit ang ginagawa natin ay sisip natin ay ginagawa natin in good conscience, kung hindi po ito ang kalooban ng Diyos, hindi ka pa rin maliligtas. Yun po makikita natin. Si Pablo po ay masigasig sa kanyang pag-uusig laban sa mga Kristiyano. Paul was zealous in persecuting Christians. Doon po sa Philippians 3:6, sabi niya, concerning zeal, persecuting the church, concerning the righteousness which is in the law, blameless. In other words, kung sa kanyang katwiran na sinusunod sa kautusan ni Moises, siya po ay walang kapintas. In other words, sumusunod siya kanya. Pero hindi pa rin siya naligtas. Dahil mali ang kanyang pinaniniwalaan. Yung pong conversion ni Saul, ni Apostle Paul, nagpapakita rin sa atin na pwede tayo magbago ng kagyat kapag tayo naging Kristiyano. Yung sinisip natin, kinakailangan natin ng mahabang panahon para tayo po'y makapagbago mula nung tayo mabautismohan. O totoo po, mayroong mga bagay hindi mo kagyat mapapalitan, pero makita na si Apostle Paul from a persecutor to a preacher of the gospel. Yung sigasig ni Pablo sa pag-usig na ng mga Kristiyano, siya rin na sigasig niya nung siya'y nangangaral siya ng Ebanghelyo. Minsan pagka na-convert po yung isang taong masigasig ng dati niyang pananampalataya, magiging masigasig rin po siya sa kanyang pagiging Kristiyano. Dito po sa Acts chapter 9, verse 18, hanggang dito po sa verse 22, immediately, there fell from his eyes something like scales. Hindi po sila kaliskis, parang kaliskis lang. And he received his sight at once. And he arose and was baptized. And when he received food, tandaan natin, 3 araw siya hindi kumakain, umiinom, was strengthened. Then Saul spent some days with the disciples at Damascus. Ano kaya ang ginawa niya sa ilang araw na yun? Maaari siya nakipag-aral sa mga kapatid sa Damascus. Immediately, he preached the Christ in the synagogues, that is the Son of God. Then all who heard were amazed and said, Is this not he who would destroy those who called on this name in Jerusalem, and has come here for the purpose?
so he might bring them bound to the chief priest. So nagtataka sila, ito kanya yung taong pumunta rito para taliin niya yung mga Kristiyano rin sa Jerusalem kanya. Pero bakit kayo siya nangangaral ng Ebanghelyo kanina? But Saul increased all the more in strength hindi physically, pero sa kanyang pananampalataya, and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that this Jesus is the Christ. So, ito po sa magiling panahon lang. Pero dahil sa sigasig niya, sa gusto maglingkod sa Panginoon, mula sa taga-usig, naging isang masigasig na tagapangaral ng Ebanghelyo. Hindi kinakailangan na mahabang panahon. Pwede ka na magsimula sa mga bagay na alam mo. And later on, naragdagan na habang ikaw ay nag-aaral. Ito pong conversion ni Saul, ipinakikita po niya ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya po niyang iligtas kahit ng pinakamasamang tao. Minsan may mga tao na inaaralan po natin ng Ebanghelyo, sabi nila na akong pag-asa kanya kasi ako ay isang masamang tao. Pero sila ba kayo isasama, number 1, sa mga nagpapako sa krus sa ating Panginoon? O kaya Apostle Paul na nag-usig at pumatay ng mga Kristiyano? Pero 3,000 pumatay sa ating Panginoon at si Apostle Paul na pinag-usig niya mga Kristiyano ay pinatawad ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sabi, pinakikita sa atin na walang imposibleng patawaran ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So dito po sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, binasa na po natin kanina, hanggang verse 16, I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because he counted me faithful, putting me into the ministry of service, although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Pero siya po ay sumunod sa Ebanghelyo, tandaan natin. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. So kayang patawarin ng Ebanghelyo ng ating Panginoon kahit ng pangunahing makasalanan kanya. However, for this reason I obtained mercy, that in me, first, Jesus Christ might show all long-suffering as a pattern to those who are going to believe on Him for everlasting life. So, ang ibig sabihin, ako ay naging halimbawa kanya sa pagtsatsaga ng ating Panginoon. So, ako'y pinatawad niya na akong pangunahin sa mga makasalanan, kayang patawarin kahit sino ng Ebanghelyo na kung sila'y sasampalataya at susunod. So, yun ang isang bagay na matututunan natin. Ang Ebanghelyo na ang dugo ng ating Panginoon, kayang patawarin kahit anong klaseng kasalanan. Dito po sa 1 John chapter 1, verse 7, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niyang nasa liwanag, may pagkikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. There is no sin that cannot be forgiven by the gospel of Christ. May mga nagtuturo rin po na once saved, always saved. In other words, pagka kayo ligtas ka na magpakailanman, wala ka nang dapat gawin. Hindi totoo yun. That's false. Paano naman po nasabi natin that's false? Dahil kay Apostle Paul. Tingnan po ninyo, sino bang nagsugo sa ating si Apostle Paul? Ang ating Panginoon. Pinili niya si Pablo bilang kanyang maging apostle. At tinatawad siya ng Panginoon nang siya'y sumunod sa Ebanghelyo, nang siya'y mabautismohan. So, sigurado siyang naligtas dahil ang Panginoon mismo kumausap sa kanya. Kung totoo yung once saved, always saved, o si Apostle Paul ay once saved, always saved.
Pero kung once saved, always saved, hindi ka na kailangan magiging tapat. Dahil kahit ano pang gagawin mo, ikaw pa rin ay maliligtas. Bakit? Once saved, always saved. Hindi siya partial fault. Na dito natin makikita na mali po yung pananampalataya niyo. Salvation is always conditional. Kailangan tayong manatiling tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. There is a 1 Corinthians chapter 9 verse 27, but I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified. Pwede siyang ma-disqualified. Paano once saved, always saved yun, mga kapatid? Sabi ni Pablo, sinusupil ko aking katawan. Ganyan. Baka pagkapangaral ko sa iba, ako naman ay matakwil. So may posibilidad pa ni si Pablo ay matakwil. Ayon sa talata, kung hindi siya magiging tapat. Kaya nga sa araw na malapit na siyang mamatay, sa 2 Timothy chapter 4, sinabi niya yun. Siya'y nanatiling tapat kanya. Basahin natin, mga kapatid. Una, 2 Timothy chapter 4, verse 6, verse 7, verse 8. Tungkol sa akin, ako'y ibinuhos na tulad sa inuming handog at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban. I have fought the good fight. Natapos ko na aking takbuhin. I have finished my race. Iningatan kong pananampalataya. I have kept the faith. Sabay tapat. Sabay na natiling tapat. The answer is yes. Ang tubag ay oo. Ang sagot ay oo. Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong na nagkatwiran o the crown of life na ibibigay sa akin. So ibibigay pa lang eh. Sa mga Baptist, meron na silang buhay na walang hanggan ngayon. Pero kay Pablo, ibibigay pa lang eh. Sino na paniniwala kaya natin? Ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yon at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Kailan ibibigay yung putong na yun? Pagdating ng ating Panginoon sa huling araw, on the last day. Doon pa lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Doon natin makakamta ng kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ng buhay na walang hanggan, tayo mabubuhay magpakialaman sa langit kasama ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. So hindi naman kailangan din natin gayahin si Pablo. Gayahin natin si Pablo. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, imitate me just as I also imitate Christ. Sabihin, si Kristo ay naging masunurin sa Ama hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Si Pablo, ganun din siya. Kaya kailangan natin, kung hindi pa tayo Kristiyano, mga tagapakinig, tagapanood sa oras na ito, kung naniniwala kay si Pablo ay apostol ng ating Panginoon, gayahin natin siya. Kung paano po siya naligtas, yun ang dapat natin gawin. Hindi yung sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Hindi lang ginawa ni Pablo eh. Sumampalataya siya, pero hindi pa siya ligtas noon. Nagsisi siya, pero hindi pa siya ligtas noon. Kailan siya naligtas? Nung siya nabautismuhan. Doon inugasan ng dugo ng ating Panginoon ang kanyang mga kasalanan. At kinakailangan tayong sumunod at maging tapat hanggang sa araw ng ating kamatayan. Walang once saved, always saved. So marami pang mga bagay na pwede nating matutunan sa conversion ni Saulo o ni Apostle Paul. Pero sapat na itong pinag-aaralan natin ngayon. Marami mga maling katuruan ang mapapasin nating nilalapastangan ni Apostle Paul. Once saved, always saved. Salvation by faith alone. Mali po yun. Hindi po yun ang tinuturo ng bagong tipan. So, meron kayo katanungan po mga kapatid at mga kaibigan, mga tagapaginig, tagapanood. Malayan po kayo. Pero na-discover po natin yung
isang matinding nagtatanong sa atin na yung pong last na nagsalita ay peke po yung profile niya sa Facebook. Kaya binlock ko na rin po yun. Sana kung magtanong po tayo, yung nagtatanong lang tayo. Gusto natin malaman ng sagot. Kung hindi po tayo sumasang-ayon, pag-aralan natin. Kasi kung pagka sunagot ka, nagtatanong ka lang agad, parang hindi ka naman nagtatanong lang. Kung parang meron ka ng alam na sagot, nagtatanong ka lang, pero hindi mo nang paniniwala ang sagot. Dahil meron ka ng pinaniniwala. Ang maganda pong malusog na attitude, pag sinagot ka, pag-aralan natin. Pag-aralan mo. Tunto ko ba yung sagot o hindi? Yun po ang magandang attitude ng isang tunay na nag-aaral sa anumang pinag-aaralan. Nag-aaral tayo sa salita ng Diyos o anumang pinag-aaralan po natin, yan ang pinakamagandang kaisipan. Katulad po sa Acts chapter 17, yung mga taga-Berea, ganun ang kailang attitude. Naniwala sila, tinanggap nilang may sigasig ang aral na tinuro ni Apostle Paul, pero sinalisig pa rin nila ang kasulatan kung tunay nga mga bagay na narinig nila. Ngayon ang mga ito higit na marangal kaysa sa mga taga-Thessalonica, sapagkat tinanggap nilang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Yan po ang dapat nating taglay kaisipan. Kahit Kristiyano na tayo, ganun pa rin dapat. Bago po tayo sa uli mga awit, yung mga bumati, Oljan Ocampo, good evening po. Ibanya Senior Sani, good evening, brethren, watching from Kamaling Tanlac. Antonio L. Hornedo, good night. Ito po isang kapatid na pipi at bingin na ang kanilang panambahan ay mula sa Pasay EDSA. Mario Madiraga de Scotcho na ibang garabi kakabsat. Ang sinabi niya, magandang gabi mga kapatid. Leonito Torreliza na ibang garabi kadakayamin kakabsat. Magandang gabi sa inyo lahat mga kapatid. Mariat Feliciano, good evening po Brad. Eleanor Ortiz, good evening po mga kapatid watching. John Bautista, good evening. Liaka Colis, mapagpalang gabi mga kapatid. To God be all the glory. Watching from Telabasnaga. Rafael Ortiz, magandang gabi po sa ating lahat. Marisa Rieta Manzanillo, good evening po Brother Lordy sa lahat ng mga kapatid na nanonood. Ergabriel Foss, good evening. Maribopis, good evening po. May tanong po rito. Bakit nabulag si Apostle Paul? Parte ba ng Ebanghelyo ang pagkabulag ng Apostol Pablo pag sumampalataya sa Panginoon at sumunod siya sa bautismo at paligtas? Meron po bahagi sa Old Testament na sabi ng Diyos kay Moises, pwede mo tingnan ng aking tangiliran, kanya, etc. Pero hindi mo pwede tingnan ng aking mukha na hindi ka mamamatay, kanya. Sa daan po na patungo sa Damascus, ang nakita ni Pablo ay napakaliwanag na liwanag. Maaaring ang dahilan ba't siya nabulag. Tingnan po niya, basahin natin. Sa Gawa chapter 9. Ito ang ating mababasa na po. Yung pong liwanag ay napakaliwanag, mga kapatid. Dito po sa verse 3 kanya, sa kaniyang paglalakbay, dumating siya na malapit sa Damasco, biglang kumaslap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit kanya. Dito po sa Gawa chapter 22, dahil maraming version po yan, 3 version po makikita natin. Basahin natin sa 22 na po, ng Aklat ng mga Gawa. Habang ako'y naglalakbay sa verse 6 at papalapit sa Damasco, na nagmagtatanghaling tapat na, biglang sumikat mula sa langit ang isang malaking liwanag sa palibot ko kanya. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sumagot ako sa kanya, sino ka ba, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako si Jesus na taga Nazareth na yung pinag-uusig. Nakita naman kasamahan ko noon ang liwanag mo, hindi narinig ang tinig na nagsalita sa akin. Sinabi ko, anong gagawin ko, Panginoon? So, ginawa niya po, pero hindi na siya nakakita noon. Siya po'y bulag na kanya. Kasi dito po sa
Verse 13, at lumapit sa akin, tumayo sa tabi ko at nagsabi sa akin, kapatid na Saulo, muli mong tanggapin ang iyong paningin. Nang oras ding yaon, bumalik ang aking paningin at nakita ko siya. So, makita natin paliwanag dyan, yung napakaliwanag na nakita niya, kaya siya nabulag. Nakikita po ninyo, ito po scientifically, kapag ka mayroong solar eclipse, ang solar eclipse po, ibig sabihin niyan, ang buwan ay nasa pagitan ng araw at ng lupa. So natatakpan niya yung araw dahil mas malapit siya sa lupa kaysa sa araw. So yung pong natitirang liwanag sa paligid ng buwan ay napakaliwanag. Kapag tumingin ka, ikay mabubulag. So makikita natin, ganyan din ang nangyari kay Pablo. Isang napakalaking liwanag kanya, kaya nabulag siya. So yung pagbabalik ng liwanag ng mata niya o yung kanyang paningin ay isang miracle. Nung patungan ng kamay ni Ananias si Pablo, tinanggap niya muli ang kanyang paningin. So yun ang mababasa natin sa kasaysayan po ni Apostle Paul. Work for the night is coming. Work through the morning hours. Work while the dew is sparkling. Work mid springing flowers. Work when the day grows brighter. Work in the glowing sun. Work for the night is coming, when man's work is done. Work for the night is coming, work through the sunny noon. Fill brightest hours with labor, rest comes sure and soon. Give every flying minute something to keep in store. Work for the night is coming, when man works no more. Work for the night is coming, under the sunset skies, while their bright tints are glowing. Work for daylight flies. Work till the last beam fadeth, fadeth to shine no more. Work while the night is darkening, when man's work is o'er. Although I cannot see the way o'er life's tempestuous sea, I know that Jesus is my friend and that He'll pilot me. He'll pilot and He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may. On life's first path slowly see. My heroes, blessed Lord, He will pilot me. Dark clouds may gather in the sky and rough the sea may be. His love shall ever be my song. I know He'll pilot me. By His hand He'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes cannot see the way. Come what may, let come what may. On life's night scales slowly see. My own blessed Lord, He will pilot me.
relying on thy love so true to safely pilot me. He'll pilot and he'll pilot me over life's tempestuous sea. When my blinded eyes can see, cannot see the way. Come what may, let come what may, all life's stars can see. My blessed Lord, He will pilot me. The fight is on, the trumpet sound is ringing out, the cry to arms is heard afar and near. The Lord of hosts is marching on to victory, the triumph of the right will soon appear. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be with us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. The fight is on, arouse ye soldiers brave and true, Jehovah leads, and victory will assure. Go on, the armor God has given you, and in His strength unto the end endure. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner over us, we'll sing the victor's song at last. The Lord is leading on to certain victory. The bow of promise spans the eastern sky. His glorious name in every land shall honored be. The morn will break, the dawn of peace is nigh. The fight is on, O Christian soldier, and face to face in stern array, with armor gleaming and colors streaming, the right and wrong engaged today. The fight is on, but be not weary, be strong and in His might hold fast. If God be for us, His banner o'er us, we'll sing the victor's song at last. Yun po, sana yun po ang kanta natin pagdating po ng ating Panginoon. So maraming salamat po sa inyong panunood, pakikinig. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sana po ay loobin ng Panginoon. Magpapatuloy po tayo sa gawain ito sa Facebook Live. Napakagandang paraan kasi libre lang po ito. Wala tayong binabayarang buwan-buwan na bayad. Tulad kung mayroong radio program, nagbabayad ka buwan-buwan, pero tapos limited lang coverage mo. Hindi mo alam may nakikinig o wala. Pero dito, alam natin may nakikinig. At meron pa rin makikinig dahil ito po ay at least sa Facebook 30 days. Pero ito po ay lahat ng mga ating live, Facebook Live ay dina-download ni kapatid na Richard Dionisio sa aming YouTube account sa Angeles City Southside Church of Christ. Yun po ang aming YouTube account. Lahat po yan nando doon. Ano po? Minsan, dating araw, susubukin natin magla-live po tayo sa YouTube. Tignan natin kung posible po yun. Facebook, tapos YouTube. Lahat ng paraan. Ano po? Dito po sa Facebook kasi mayroon ng bagong policy na 30 days lang po yung Facebook Live. After that, madi-delete po lang ng live videos.
That's okay lang. Kaya punta kayo sa Angeles the Southside Church of Christ. Yun ang aming YouTube account. Makikita po yung lahat ng ating Facebook Live sa Facebook mula po noong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Tayo nagpapatunan po tayo na po. Kasama rin po sa aming Angeles City Southside Church of Christ YouTube account yung po mga sermon sa linggo ng umaga at hapon, pati ng mga Bible study namin sa umaga at sa hapon. Nandun din po lahat. Ano po? So kung gusto po niyo magkaroon ng pag-aaral, pumunta lang po sa Angeles City Southside Church of Christ. Mag-subscribe po kayo doon para magkaroon kayo ng access doon sa ating mga videos. Ayun po, kung gusto po niyong sumama sa aming pagsasamba, sa araw po ng linggo, alas 9 hanggang alas 4 ng hapon. So, ang aming morning service, 9 o'clock po up to 10 a.m. ay Bible study. Tapos yung 10 a.m. ay worship service. At sa hapon ganoon din, meron kayong Bible study at worship service. Ang aming panambahan at church building ay matatagpuan sa Avocado Road, Trinidad Village, Phase 3, Angeles City. Actually, ito po ay Barangay Kalabitbot, Bacolor, Pampanga, pero ito ay mas malapit sa Angeles City. Actually, ang aming postal address ay Angeles City. Pag may sulat po sa lugar na yon, ang nagdadala yung post office ng Angeles City. Yun po, ang aming oras na ngayong pagsamba, 9 a.m. at saka 4 p.m. Kung gusto niyo sumama, we are welcome. Ano po. Sa April 6-17, magkakaroon ko ng casual meeting. Ang ating magiging theme ay tungkol sa pagka-Diyos at ang ating Panginoon. Ang ating mga tagapagsalita ay si Sammy Graneta, Samuel Graneta, si Mario Discoccio Madriaga, si kapatid na June Bautista, at saka si Brother Noel Tanyalas. Ito po every year, ano po, tuwing Thursday ng Holy Week, meron po tayong gospel meeting. Ganun din po sa April 7 to 8, inaanyayahan po kayo ni Brother John Albert Takbad ng Santa Ursula Betis, Guagua, Pampanga, Church of Christ. Meron pong lectureship doon sa Brother Ron Halbrook, April 7 to 8. Ngayon po kayo ay inaanyayahan. Kung gusto niyo pumunta, makipag-ugnayan kayo kay kapatid na John Albert Takbad. Siya po ang mangaral ng Santa Betis Church of Christ. So, tayo po yung panalangin, ang banan. Kami po yung palaging nagpapasalamat sa inyo. Kayo ang pinagmumula ng lahat ng mabuting bagay. Kayo pinagmumula ng aming kaligtasan ng ito Diyos. At ang kinikilala po namin ng dakilang pagmamahal po sa amin, na bagamat kami mga makasalanan, di nararapat, ay sinugo pa rin yung bungtunan kapag kayo magkaroon ng kaligtasan mula sa mga pagkakasala. Nagpapasalamat po kami sa Espiritu Santo na sinugo ng aming Panginoon upang maipahayag ang buong katotohanan, may sulat, upang kami na dinatnan ng huling panahon ay pwede pa rin namin malaman, matutunan ang dakilang balita ng kaligtasan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon. Kayo po'y nagagalak sa mga kaluluwa na sumusunod sa inyong Ebanghelyo at nagpapatuloy na pagsusunod sa inyong Ebanghelyo. Naasan po namin ang pagdating ng aming Panginoon upang sa wakas ay dalhin kami sa aming tunay na tahanan sa langit na inihanda para tirahan namin magpakailanman. Ama, patawaran niyo kami sa aming mga kasalanan, pagkakamali. Ay dinadalain namin ang aming mga kasalukuyan na mamahala sa aming bansa na nasa problemado sitwasyon. Sana po ay magkaroon sila ng karunungan upang panatiling kayo siya ng kapayapaan. Ang lahat ng mga ito ay aming hiningi. Ilang pangalan sa Kristo ng tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po mga kapatid at tayo po ay mag-ingat. God bless.